Guys, malapit na ang bare months. Kaya sa video na to, naisipan ko na i-share sa inyo yung mga nakikita ko na mistakes na ginagawa ng mga sellers. And these are costing them millions of pesos. At ito ang sikreto ng mga malalaking sellers. Yung bare months, hindi yan napapanalo ng September, October, November, or December. Napapanalo yan ng mga sellers na naghahanda July pa lang. Aminin mo, karamihan ng mga sellers ganyan mag-isip. Sa September, mag-a-ads ako. At pagdating ng November at December, sale ng sale ang ginagawa nila. At ito ang sikreto. Pagdating ng September, kung doon ka palang magsisimula, tapos na ang laro at napag-iwanan ka na. Dapat, bago pa lang mag-quarter 4, handa ka na. At sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga bagay na dapat mong paghandaan. By the way, I'm Rich Montan, founder of Ecom Accelerator. We run multiple 8 figures e-commerce store at nakakapag-generate kami ng 100 million every single month. At gusto ko i-share sa inyo ang ginagawa naming preparations to maximize the bare months. At kung paano mo gagayahin ito sa store mo. Ready na? Let's go! Bago natin pag-usapan yung aktual na dapat mong ginagawa, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit sa July napapanalo ang bare months. Ito yung katotohanan. Lahat ng bagay na bebenta at sasabog ng Q4, meron niyang time lag. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it takes time para mabuo at sumabog yung item na yan. Kaya huwag kang mag-e-expect na magpapasok ka ng bagong item sa September tapos bubomba siya ng bare months. Hindi mo makukuha ang gusto mo na result sa isang buwan lang. Bakit? Kasi yung affiliate, kailangan mong i-build yung relationship. Yung ads budget, kailangan mong konti-konting scale. Yung mga stocks mo, kailangan nakahanda. At yung mga reviews mo, kailangan unting-unting dumadami yan. Hindi mo kayang madaliin ang mga bagay na yan. And you shouldn't. At ito yung punto na gusto kong i-share sa inyo. Yung mga seller na nanalo, hindi yan nananalo ng bare months. Naghahanda sila ng mabuti ng July pa lang or June. Now, I'm sure, alam kong gustong-gusto mo na maghanda at ituturo ko sa inyo step by step ang mga dapat mong bantayan. Preparation 1. Ito ang pinaka-importante at pinaka-hindi nababantayan ng mga sellers. Dahil para sumabog ang benta mo, kailangan meron kang stocks. Aminin mo, lahat tayo pinagdaanan to. Naubusan ng stock nung bare months na, kaya walang mabenta. Tapos nag-order ng marami at nung January na dumating, nung wala ng demand. Kaya ang ending, wala ng benta at naipit pa yung cash flow sa stocks. And this is the point that I'm trying to make. Sa July pa lang, dapat binabantayan mo na kung ano yung mga top selling mo at i-secure mo na ang stocks. Dahil usually, lalo na kapag imported yan, it takes around 2 to 3 months bago dumating ang stock. So kung sa July ka nag-order, sakto lang na bare months yan darating. Hindi yung November or December na saka ka magsa-stock up. Kasi by that time, it's already too late. Ngayon, pag-usapan naman natin ang preparation number 2. Which is pag-aayos ng fulfillment process. Sobrang dami kong seller nakikita. Nung bare months, ang dami ng orders na pumapasok. Tapos yung team nila, hindi na nakakasabay sa pagpapack at sa pag-ship. Kaya ang ending, nagkakaroon ng penalty at punishment yung store. Instead na sobrang daming benta, lalong nawalan ng benta. Which brings me exactly to my second point. Before pa pumasok ang bare months, kailangan mo nang i-check at ayusin yung fulfillment flow ng team mo. Habang konti pa lang ang orders, ayusin mo na yung proseso. That way, pag dumami na ang orders, hindi ma-overwhelm ang team mo and you can actually fulfill the demand. Ngayon, pag-usapan naman natin ang preparation 3. At dito nalulugi ang karamihan ng mga sellers pagdating ng bare months. When it comes to testing your products and finding winning items, dapat ginagawa mo yan ng quarter 3. Tuwing July, tuwing June, tuwing May. That way, pagdating ng bare months, ang kailangan mo lang gawin ay i-scale yung mga winning products na alam mo. Dahil so many sellers make this mistake. Quarter 4, iniisip nila lahat mabenta. Kaya ang ending, lahat sabay-sabay nilang pinro-promote at sobrang tumataas yung ad expense nila. Pagdating ng bare months, mas mahal ang ad space. Kaya kung sa quarter 4 ka palang magte-test ng product at magte-test ng sobrang dami, malulugi at malulugi ka talaga. Kaya habang ngayon pa lang, test mo na yung mga products mo, hanapin mo na yung mga winning items. That way, you can be as profitable and as prepared for the bare months as possible. At dito na pumapasok
yung pang-apat na preparation na dapat mong ginagawa. At sobrang simple lang nito, reviews. Alam mo ba na pagdating ng bare months, sa isang bagay lang nagkakatalo ang mga sellers. At ito ang conversion rate. And there's no better way to increase your conversion rate than increasing your reviews and your social proof. Habang maaga pa, kailangan mong padamihin ang reviews mo. And I mean, kailangan mong maging intentional sa paggawa nito. Review price, bagsak presyo para dumaming reviews, or simply asking your customers to leave a positive review. Kasi itong tinatanim mo na reviews, yan ang magbubunga ng sobrang daming benta pagdating sa bare months. At habang inaayos mo na rin yung conversion rate mo, make sure na optimize yung product listing mo at yung mga product images mo. That way, pagdating ng bare months, magbebenta ka na lang, hindi mo na kailangan isipin yung conversion rate. Which brings me to my next point, at ito yung preparation 5. Traffic. Pagdating sa e-commerce, there's only 2 ways to increase your traffic. Number 1, ads. And number 2, affiliate marketing. So, paano ko nga ba magpre-prepare? So, before pa yung bare months, pagdating sa ads, you need to already be testing multiple creatives and multiple products. Hanapin mo na yung winning product mo. That way, pagdating ng peak season, magsiscale ka na lang at mag-aantay ng benta. And more importantly, affiliate marketing. Before pa yung peak season, before pa maging sobrang busy yung lahat, you need to invest a lot of your time in finding affiliates and creating relationship with them. Kasi ito yung katotohanan. Kapag peak season na, saka ka maghahanap ng affiliates, kahit gaano karami pa yung free sample na ibibigay mo, it's already too late. Dahil yung mga affiliates, may mga partners nang nahanap, may mga nakausap na, may mga content na nahanda na. Kaya kung hindi ka paggagalaw ngayon, you are leaving so much potential on the table pagdating ng peak season. At ayun, yan ang mga preparation na dapat mong ginagawa ngayon pa lang. At dahil alam mo na yan, pag-usapan naman natin ang mga common mistakes na dapat mong iwasan para hindi masayang ang pera mo. Mistake number 1. Bare months is not the time to test and launch new products. Your focus as sellers should be scaling the winning products na alam mo na and increasing your conversion rate and AOV. Kasi isipin mo, ba't ka magla-launch at magte-test ng bagong product sa panahon na sobrang mahal ng ad cost? Instead, you should be doing that during the off-season kung saan sobrang mura ng ad costs. Mistake number 2. Spending 5x or 4x sa ads. This is one of the biggest mistakes na nakikita ko na ginagawa ng mga seller. Iniisip nila, bare months na, bombahin ko na yung gastos ko. But that right there is one of the reasons kung bakit hindi nila na ma-maximize ang bare months at nalulugi pa sila. Ako na mismo yung nagsasabi sa'yo. Kasi yung mga buyers, bibili at bibili na yan. Alam mo kung saan nagkakatalo? Sa conversion rate, sa reviews, at sa average order value. And the last common mistake na dapat mong iwasan is not having a proper inventory system. The idea is simple. You need to have a proper system na nagbabantay ng inventory mo. Yung mga out of stock, dapat nire-restock mo na at merong on the way na stocks na. That way, pagdating ng bare months, bebenta ka na lang. Kasi lahat yan, walang kwenta kung pagdating ng bare months ay walang stock yung mga products mo. Huwag na huwag niyong kakalimutan to, sellers. Yung bare months, napapanalo yan ng July. Kasi everything in e-commerce has a time lag. Yung reviews, yung stock, yung affiliates, yung ads, everything takes time. Anyways, that's all for today's video. If you found this video useful, I want you to comment down below kung ano yung idea na gagamitin mo or yung iiwasan mo na mistake. If nagustuhan niyo yung mga videos like this, let me know rin sa comment section. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.